Are we expecting Swag Fest again this PBL? I don't know. Manood kayo para malaman nyo. Hi, I'm Aya Laura from the Chocomucho Flying Titans. And I'm ready to answer your questions from the One Sports Reddit account. First, bakit Chocomucho ang pinili mo? Bakit Chocomucho? Talagang sasabihin ko na si Ate Sisi. Malaking percentage siya, kaya Chocomucho yung pinili ko. Sobrang excited ako na makalaro ulit siya dito sa pro career ko naman. Kasi nakakampe ko na siya sa national team and sa UST. So, eto naman yung hindi pa namin na lalaroan together. Saan yung go-to kainan mo or favorite kainan nung tumasyon ka? I would say sa Tiger Wings. Sa Tiger Wings kami lagi kumakain. Meron silang mga branch sa Dapitan at saka sa Pinoval. So, I'm not sure kung open pa doon. Pero yun, lagi Tiger Wings or dim sum or angkong, ganyan. Unforgettable heartbreak during your UAAP stint and national team career. So, syempre, yung UAAP stint is season 81. Alam naman ng lahat yun. And yung national team naman is yung 5th set against Indonesia, 2019 din yun. So, 2019, medyo memorable na year talaga yun sa akin. What's the most important thing you're looking forward to in your return sa PBL? I think, syempre, yung groove ko ulit and yung crowd talaga ng PBL. Sobrang isa yan sa mga favorite ko at na-miss ko. And yung most important thing din sa akin kasi yung crowd talaga, yung mga sigawan, yun yung nakakagana every time maglaro. What's your message to the USTWVT? Ayan, sa upcoming UAP season nyo. Good luck sa inyong lahat. Alam namin na paglalaban nyo yung UST, kagaya na paglaban namin or paglaban natin nung nandyan pa ako. And I know na all out kayo every game and good luck sa inyo. Stay healthy and safe. Magsusuporta kami ng Tomasyan community at maguguos na lagi para sa inyo. Are we expecting Swag Fest again this PBL? I don't know. Manood kayo para malaman nyo. Yun na lang. Which among the Flying Titans have you bonded the most so far? Of course, si Ate Sisi. Kasi magka-roommate kami ng Thailand. After training, before training, magkasama kami, magka-seatmate pa kami pag during trainings. I think si Ate Sisi. And of course, yun sila ates ko din from UST. Sila Ate Katin and si Ate Alina. And si Ate Tang. Sama na natin si Ate Tang kasi nandun talaga siya lagi. Moments with your UST teammates you missed in your volleyball life. I think yung pagkain namin, pagsalo-salo together. Kasi sa UST talaga, very paalaga, very madaming mga pakain. And talaga pag sa UST, busog ka lagi. Kaya nung nandun ako, very busog din ang aking weight. 'Di ba? So yun naman ang love talaga, love language namin sa UST. How do you feel now that your teammates with Ate Sisi and the other Ateneo girls, do you feel any pressure playing with them? What do you feel now that meron pang naputol? So, syempre ako excited na makakasama ko sila. Syempre, yun nangyari naman sa UAAP before past na yun eh. Etong time na to, ibang moment na to, kumbaga, ibang version na to ng makikita nyo sa aming lahat. Na syempre, no UAAP, mga nene pa kami doon, ang dami pa namin hindi na-experience. And ngayon, nakakatuwa lang isipin na after how many years? After 6-7 years, kami rin pala yung magkakasama dito sa pro career. So, abangan nyo, manood na lang kayo, and sana maging patient kayo sa amin, yung mga sumusuporta sa amin. Kasi syempre, always naman sa buhay ng mga atleta and sa buhay ng mga teams, di ba? There's always a process. And ang importante naman doon, nagpo-progress kami every training. What moment in your journey hits you the hardest when you look back? Sa UAAP career ko na lang, I think yung moments na pag nakikita ko, puro yellow yung arena, puro yellow yung MOA, yung Araneta, or kung saan man kami naglalaro, yun yung moments na parang hardest iwanan. Kasi, syempre, nung time na nag-decide na ako mag-pro, hindi talaga siya planado. Kaya, ayun, parang kapag
Nag-cheer ako para sa UST-WVT, nakaka-goosebumps, nakakaganado lang din na sana dumating din yung, na sana makita naman namin sila ngayon dito sa pro career, na chocomucho na kami nila Ate Cici, nila Ate Caitlyn, and I think naman, and I feel na manonood sila ng mga games namin. What was the moment in your career when you felt most tested as a player? I think yung pagpahinga ko for a year, syempre, yun talaga, wala talaga siya din sa plans, and I think yun lang, may purpose talaga si Lord na bakit nangyayari yung ganun, and ang dami ko natutunan talaga. Do you want to play beach volleyball? Hindi. Pero na-try ko siya before, naka-tune up ko pa si Ate Cici ata noon. Hindi na tune up, pero mga friendly game kasi sumasabay ako for a time nung third year. Grade 9 ako. Grade 9, yes. Grade 9 ako nung UST, tapos si Ate Cici, I think first year college. Tapos nakikisabay ako sa kanila every morning, kaso masasabi ko hindi para sa akin ang beach volleyball. Yun talaga. What is your most favorite post-game food? I think mga dim sum. Or mga sabaw. Actually, yung mga sabaw. Anything basta sabaw. What does it feel to be back in the PVL after 2 years? After almost 2 years. Actually, hindi pa ganun nagsisink in sa akin. Parang, ano pa lang siya, hindi ko pa masasabi hanggat di ako nakakalaro ulit. So, babalikan ko yung question na yan after ko makalaro sa Saturday. Gusto mo ba maging kaibigan si Desiree Cheng? Syempre naman. Siya yung captain ball namin, bakit naman hindi tayo magiging friendly? And in fairness kay Ate Des, very approachable, very ate talaga sa amin, sa team. Advice or tips to other players para maging clutch queen tulad mo? Siguro, I think, yung experience talaga sa paglalaro, doon ko talaga siya nakuha. Like, kapag nasasaktan ako every time na sayang yung game, lalo na pag fifth set, doon ko siya nakuha na, malapit na kami manalo, or nandun na kami sa final set, ba't ko papapakawalan? Yung mga ganong bagay. And I think, yun lang talaga, mas gusto ko talaga yung nafe-feel ko yung mga daming sumisigaw, intense, gano'n. Tapos parang, pagtatanungin ako, kinakabahan ka ba? Hindi, parang kalmado lang ako. Ang weird, no? Pero, okay. Parang love ko yung mga ganong moments. Who is the PVL player you're most excited to match up with and bring the swag? I think si Bella Xiao. Si Bella Xiao talaga. Si Vampire Bella. Ayun talaga kasi sa national team pa lang, ang dami naming mga bonding moments at kaming mga open. Kasi para talaga, ang word talaga namin doon, baklain mo lang sila, laruin mo lang sila. And pag narinig na namin doon, parang automatic na sa amin na kung ano yung gagawin. So, ayun, I think, pag tinatanong nga kami ni Bella ano nga ba yung, bakit kayo nag-aangas or bakit nyo yung nagagawa? Isa lang yung sagot namin, hindi din namin alam. Kasi kusa na lang siyang lumalabas. Hindi namin yung planado na gawin every game. Siyempre gusto namin mag-volleyball and siguro in that way, doon namin napapakita yung best namin. Kapag na-express namin siya, nalalabas. Hardest adjustment from UAAP to pro volleyball? I think kasi sa UAAP, syempre nagsischool ka, iniisip mo yung school, tapos after school, nagtitraining ka. Yung training namin sa UST gabi. So, I think ngayon kasi na pumunta ng pro volleyball, parang invested ka talaga sa katawan mo, talagang mas grabe yung pag-aalaga mo sa sarili mo. Kasi syempre, nung UAAP, nung UST, nandyan yung mga adultinghood. Kumbaga, hindi mo pa feel yung pagbabayad ng mga bahay, bills, and everything. Syempre, pero nung nag-pro ako, ayun na pala, yun na ang realidad. Actually, may after pa pero ayun na talaga. So guys, maganda kayo. Makakatanggap tayo meral ko, hoy, ang mahal! Kasi before, hindi. Ganun. What's more satisfying for you? Is it bounce ball or off the block or cut shots? Siyempre, bounce ball. Parang lahat naman. Siyempre, pagka, alam mo yun, nalansin nila or nalito ang mga blockers, tas wala kang blocker, parang, ay, pak. Ganun. Sobrang satisfying. So, ayun lang. Thank you guys for all your questions. At sana may napulot kayo dito, guys. So, ayun lang. See you all sa mga games namin. Continue supporting the Chocomucho Flying Titans. And, ayun. Thank you, guys.